Maraming ano O ito pa, plano. Ito ang trabaho ng mga ano ngayon. Ito ang trabaho ng mga congressman ngayon. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga ginawa ng mga Duterte ay kanilang sisirain. Itong prangkisa ng ABS-CBN. May panukala itong si Salceda na ibalik yung prangkisa ng ABS-CBN. Sumipa bigla ang stocks ng ABS-CBN. Syempre nga naman, naging sunod-sunuran. Naging mabait ang ABS-CBN sa administrasyon. Tapos ngayon, syempre, itong ABS-CBN nagbabadya ang pagbabalik ng kanilang prangkisa. Palakpakan natin. Pakinggan natin kung ano itong balitang to. Inihain ang panukala sa Kamara na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Si Albay Congressman Joey Salceda ang naghain ng House Bill 11152. Sa ilalim po nito, bibigyan ng 25 taong prangkisa ang ABS-CBN para mag-operate ng telebisyon. Papayag ba kayo dyan? Tandaan ninyo, bakit ba nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN? Bakit nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN? Una sa lahat, maraming nilabag ang ABS-CBN. Itong ABS-CBN, nag-expire yung kanilang kontrata. O yung prangkisa nag-expire. Bago pa kasi dapat mag-expire yung prangkisa, dapat pinaprocess mo na. Pero hindi sila nag-process. Bakit? Napakarami nilang violations. Napakaraming mga kasong nakabinbin at idinidemanda sila ng mga tao nila dahil nga walang nare-regular dito. Marami akong kilala dito, mga cameraman, putang ina 15 years, 20 years, hanggang ngayon contractual pa din. Ganito kahayop itong kumpanyang ito. Napakadaming violations, napakadaming utang. Tingnan mo, napasara yung kanilang prangkisa na halos magsara yung kanilang kumpanya. Nag-settle ba to ng mga danyos sa gobyerno? Nagbayad ba ang mga hayop ng ito ng mga utang nila, pagkakautang nila sa gobyerno? Mantakin mo ang liit ng binabayaran nilang buwis kumpara sa buwis na binabayaran ng ibang mga media outlet. Hindi pa nila nababayaran. Saan ka naman? So in-expose ito ni Rodante Marcoleta at ni Mike Defensor noon. At talaga naman convincingly na-expose ang ABS-CBN, yung dami ng kahayupan nitong ABS-CBN at pagkakautang sa bayang Pilipinas. Ang tanong, Salceda, ang tawag dito? Gusto mong ibalik, nire-request mong maibalik yung prangkisa nila. Nag-a-apply ba sila? Ang ina ka, hindi naman sila yata nag-a-apply. Bakit mo bibigyan ng prangkisa? Besides, kung mag-apply sila ng panibagong prangkisa, na ba nila? Na-settle na ba nila yung mga issues nila with the government, yung utang nila sa gobyerno, and mapo-provide ba nila yung mga requirements na kailangan sa pagpa-file ng prangkisa? Kasi technically, itong ABS-CBN na to, wala na tong prangkisa, so starting to from scratch. Kasi yung prangkisa nila, ibinigay na naibigay na sa ibang mga kumpanya. Therefore, meron pa bang available na prangkisa para sa ABS-CBN? At kung meron, nag-apply bang ABS-CBN? At kung nag-apply sila, nag-adhere ba sila sa lahat ng mga requirements? Yun. Bayaran muna nila yung pagkakautang sa bayang Pilipinas. Hindi yung bibigyan na naman natin ng prangkisa yung mga yan dahil naging mabait lang sa atin, naging sunod-sunuran, naging aso ninyo. Kaya bibigyan nyo na naman ng prangkisa. Ang daming violations yan Itong Suarezog Media, may prangkisa to, active na prangkisa. Sinuspend ninyo. Bakit? Ano bang kaso nila? Hindi ba sila nagbabayad ng buwis? Hindi ba sila nag-a-adhere? Tinanggal nyo lang sila dahil sinasabi nyo pag-aari sinin ni Pastor, dahil ang mga Duterte, itong platform, dahil itong laban kasama ang bayan, dahil red tagging, bla bla bla. Pero kung titignan mo, itong Suarezog Media
itong SMNI, nag-a-adhere ito sa lahat ng mga requirements ng gobyerno. So, eto, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga kriminal na inilagay ng Administrasyong Duterte sa tamang posisyon, oo, sa basurahan na nararapat sa kanila, kinakalkal netong mga basurang congressman at binabalik, inire-recycle para ano, kulang pa yung kasalukuyang mainstream media na nagpo-propaganda para sa kanila, kulang pa kaya kailangan ibalik ang ABS-CBN. Ganyang kahayop ang mga yan, kaya babantayan natin. At radio broadcasting stations ang kumpanya. Itong ikalimang panukalang batas na nagsusulong mabigyan muli ng prangkisa ang ABS-CBN sa ilalim ng 19th Congress. May 5, 2020 nang tuluyang mawala sa Free TV ang ABS-CBN dahil sa inisyong cease and desist order ng National Telecommunications Commission. Kailangan natin yung free market of ideas and of course, Lul, anong free market of ideas? Tarantado. Tangina, butas-butas na nga yung mukha mo, napakasinungaling mo pa. Free market of ideas? Putangina ninyo, yung mga vloggers gusto nyong busalan? Free market of ideas, lagi na lang pag nasisita kayo sa vloggers kayo galit. Free market of ideas, putangina, hindi naman free yung mga media, kundi parang bayaran na nga sila eh. Free market ang sinasabi mo. Bibigyan mo ng prangkisa yung violator, tapos itong SMNI, tinanggalan nyo ng prangkisa, walang violations. Nagkataon lang na sila ay affiliated sa mga Duterte, kaya yung prangkisa nila, tinanggal nyo, mga buwisit kayo. Tapos free market of ideas, putangin na nyo, sasama ng mga ugali nyo. Ay, pangit mo na nga, pangit parang ugali mo. Walang iya free market. Yung pa talaga, free market of ideas. Puchaw, sa tingin mo, sir, merong freedom of speech pa dito sa Pilipinas? Lahat na nagsasalita paano against sa gobyerno, pinubusalan nyo lahat ng mga rally, inaano. Dinidisperse ninyo lahat ng mga peaceful naman na pagtitipon, sinisindak ninyo. Mga hayop kayo, tapos free market of ideas? Kung talagang free market of ideas, putang ina, walang pigilan. Walang take down ng walang reportan. Banatan lang, bardagulan lang. Ganyan naman kasi nung panahon ni PRD. Bugbugan lang, bardagulan lang, kagatan lang, walang sumbungan. Walang demandahan, walang patawagan sa Congress. reporting on events, lalong-lalo na sa pananaw, sa patungkol sa kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Gago, di ba? Kahit no Salcedo to, napakasinungaling. Wala bang free market of ideas ngayon? Wala bang free market of ideas na wala ang mga... Wala bang free market of ideas na wala ang ABS-CBN? Meron pa din naman ah. Oh, wag nyo na idagdag ABS-CBN. Okay na yan, nananahimik na sila. Mabuwasan man lang yung mga bias ng media sa Pilipinas. Oy, eto maganda to. Ang awayang. Abogado sa abogado. Abogado sa justice. Sal Panelo, pinabulaanan itong mga pronouncement na ito ni Bersamin na siya daw ay in-advocate niya na tanggalin si Leno Robredo sa NSC. Oh, at ito pabubulaanan ni Sal Panelo ito at sasabihin ni Sal Panelo dito, itong si Bersamin talagang wala na sa hulog tong si Lolo Bersamin. Alam niyo ba, ito na ang presidente ng Pilipinas. O, itong presidente ng Pilipinas sa si Bersamin, siya na nagsasalita para kay Presidente Bongbong Marcos. Habang hirap na hirap siyang sumagot sa mga tanong ng mga press or media, si Bongbong Marcos nakikinig ng mga tugtog dyan sa Malacanang. Wala silbi talaga eh.
O, pakinggan natin itong patutsyadahan nitong dalawang malupit na mga abogado na ito. Kasi dapat yun. Dali-dali namang i-research yun. I-google mo lang yun eh. Tungkol dun sa pag-attend sa NSC o tungkol sa pagkatanggal. Makikita mo ron yung kung ano talaga nangyari. He is grossly misinformed. Dapat to, yung mga tao nyo, stop, nag-research muna kayo. Nako! Sakit naman ang sinabi ni Salpanelo na yon. Mantakin mo, isa kang justice, isa kang huwes. Tapos di ka nagre-research. Ang hirap talagang dumikit kay Bongbong. Lahat ng dumidikit kay Bongbong nagiging tanga. Kung si King Midas, lahat ng hawakan niya nagiging ginto. Ito si Bongbong Marcos, lahat ng dumikit sa kanya nagiging bobo. Eto si Bersamin, ang galing-galing nito. Tinan mo, dumikit kay Bongbong Marcos. Kakatanggol kay Bongbong, naging tanga na din. Attorney Sal, matapos na sagutin ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang inilabas mong statement, ito kaugnay Attorney Sal, no? Sa pag-exclude kay Vice President Sara Duterte sa NSC. Ito yung naging statement ni Executive Secretary Bersamin, and I quote, "Dalawang bagay ano, mayroon ako nabasa na something that reminded me that Panelo, during his time as a presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No, so he has no moral authority to question the decision of the president. But the second thing that I would like to emphasize here is this. Look at it this way. The National Security Council is an advisory body, and this is an advisory body in relation to the president as the commander-in-chief. So the president has the right as well as the responsibility of seeing to it that whoever advisors his fullest trust and confidence. Now, I'm not saying that the vice president does not anymore deserve to be trusted, but I'm just saying that with the recent developments, it is not going to be good advice or good action on the part of the president to still have her on board. Now, anyway, the president has the absolute power of absolute reorganization, meaning he can choose the people he listens to or he would listen to. So if the National Security Council is supposed to be including members who are trusted by the president, then let it be understood in that line. Wala kaming personalan, but my statement before was the vice president has ceased to be relevant as far as the responsibilities of that membership in the National Security Council is concerned. Ano ang sagot mo sa pahayag na yan ng iyong kaibigan ni si E.S. Bersamin? Actually, sinagot na natin yan. But kahapon kasi nakakantsawan siya kasi si Jade nagtatanong tungkol sa tahimik ang Malacanang sa aking statement. At sinasabi nga ng mga ibang news anchors, hindi pinatulan ng Malacanang. Nag-dead pa ang Malacanang. Sabi ko, mayroon kasi pagtanggol ang isang indefensible position. Aba, kaya siya nagbigay ng response. Kaya lang, mawalang galang na kay E.S. Bersamin. He is grossly misinformed. Dapat to, yung mga tao nyo, stop, nag-research muna kayo. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Yung sabihan ka ng kapwa mo abogado na sana before you speak, nag-research ka man lang, considering that you are a lawyer and more so a Supreme Court Justice. Dapat lahat ng binibitawan mo siguradong-sigurado ka. Sana nung sinabi mo na si Panelo ay pinatatanggal din si Robredo sa NSC, sana sinigurado mo muna. Kasi kita mo sumabog sa mukha mo ngayon. Tinan mo, nagsalita si Panelo, sumagot ka. Nagsalita ulit si Panelo, hindi ka na sumagot. Kaya hindi ka na sumagot kasi bistado ka na sinungaling ka lang talaga. Na in order para ang inyong mga opinion maipasok ninyo at maiposisyon ninyo yung inyong mga
maiposisyon ninyo yung inyong mga gustong istorya, gagawa kayo ng istorya. Para masabi nyo lang na tama kayo, yung ginawa nyo, gagawa kayo ng istorya kahit kasinungalingan para lang ma-justify nyo yung mga kasalanan nyo. Happy New Year, Boss Dada, and to everyone. M. Aquino. Naku, salamat. May nagpakulay din. Ano kung ano papakulay dito sa channel? Tapusin na natin to. Banat bay, mag-record na lang tayo ng mga reaction TV reaction natin. Hindi ba? Salamat M. Aquino sa iyong blessings. So yan ang problema natin sa administrasyon na to. O para yung mga maling ginagawa nila ma-justify, magbibigay sila na ang precedence na hindi naman totoo. So they will lie para yung kanilang krimen magmukhang tama. Yun yung pinakamali sa lahat. Kaya anong gagawin natin? Papabayaan na lang natin sila na gawin ito? No. Let us not normalize it. Kailangan pag may nakita tayong ganito, we expose it. Kaya nga natin sila word per word sa mga pinagsasasabi nila eh. Kaya nga natin silang kaya nga natin sila sinisita eh. At kailangan nating sitahin para hindi na nila ulitin dahil kailangan maintindihan nila na hindi tanga ang tao, and every time na nananahimik tayo habang nagsisinungaling tong mga hayop na ito, akala talaga nila mga bossing tanga tayo or naniniwala tayo sa kanila. O kaya sabi nga ni Mayor Magalong, hindi na natin kailangan manahimik. Kailangan kahit paulit-ulit, ilabas natin lahat ng mga pagkakamali nila. Lahat ng pagkakamali, lahat ng mga pinagsasasabi nilang palpak, lahat ng mga huli kabalbon sa mga pinaggagawa nila. We expose it and let us use itong ating mga social media platforms. Because I have never advocated for the exclusion of former VP Robredo in the National Security Council nor in the Cabinet. Katunayan, gaya ng statement ko, yan si VP Robredo, inanyayahan at dumalo sa National Security Council na ginanap noong July of 2016 kasama ang 4 na presidente. Kaya hindi totoo na nag-a-advocate ako. Pangalawa, ang isang miyembro ng kabinete cannot be advocating the exclusion of another member of the cabinet, or for that matter, the vice president. Ang ginawa ko lang noong siya ay... Salamat kayo, Miners Daughters 2 Banatero. Salamat sa iyong paayuda sa Boss Dada channel. Mabuhay ka. Hindi na inanyayahan na umattend ng cabinet. Sa cabinet meeting to sa National Security Council, mali-mali siya doon. Misinform siya. Walang advocacy nga doon. Yung nung hindi inimbitahan siya sa pag-attend ng cabinet, that was because ang basa ko doon at yun ang paliwanag ko, she was being saved from embarrassment sa loob ng kabinete. Kasi unlike Inday Sara Duterte, nag-criticize siya after resigning her cabinet position. Kasi talagang malaswa. Hindi magandang tingnan. Miyembro ka ng kabinete, tapos babalatan mo paglabas mo sa sa Malacanang. Ayun ang ginagawa ni VP Robredo noon, binibira niya. At sa tingin ko, si Presidente Duterte kasi noon, mabait sa mga babayan, mga galangin. Ayaw niyang mapaya. Kasi every time na babanat siya, syempre, kakaroon ng cabinet meeting. Ganito mga Duterte, marami silang kwento kasi nga ito yung totoong nangyari. O anong sinasabi dito ni justification. A justification ni Sal Panelo para sa kanyang pagsasabi na ito si Bersamin sinungaling. May kwento siya. Ganito kasi yan. Ito kasi ayaw niya magkapahiyaan, bla 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 bla, kaya ganito, ganyan. Ito yung mahaba yung story ni Panelo kasi nga totoo yung sinasabi niya. Ito si Bersamin, simple lang eh.
Tinanong siya, o tapos ang sagot niya, in order for them to justify yung katarantaduhan nila, pagtatanggal sa mga Duterte sa NSC, gumawa sila ng kasinungalingan na istorya. Hindi na niya inelaborate yung istorya na yon. Maikli lang yung istorya na yun. Kasi nga kasinungalingan eh. Kaya maikli lang. Kasi the more you talk, mas marami kang kasinungalingan na masasabi, mas mahuhuli at mahuhuli ka. O si Sal Panelo, ang haba ng kwento niya kasi nga ito yung totoo. And Bersamin, para sa iyong napakatalino mo naman. Ewan ko sa iyo, bakit nagpapaulol ka kay Bongbong? Hindi mo naman na kailangan niyang kapangyarihan na yan actually. Being the one of the justices dyan sa Supreme Court, naging makapangyarihan ka naman na sa buhay mo. Ewan ko kung bakit kinuha mo pa tong ganitong klase ng kapangyarihan. Kahit tanga na, pinagtatanggol mo pa. Yun ang pinakamasama sa lahat. This administration, ang style nito is to feed people lies. Pakainin kayo ng mga kasinungalingan. Kayong mga engot na mga tuwan-tuwa sa kanila, pakainin kayo ng mga kasinungalingan. Etong mga Duterte supporters, anong pinapakain sa inyo nito? Every time you talk to them and you ask them questions about something, they give you even yung mga pinakamaliliit na detalye. Because yung sinasabi nila, yun talaga yung totoong istorya. Etong mga to, si Bongbong Marcos, interviewin mo, tanungin mo ng walang script. Putangin na yan, maghahang yan. Parang pirated na DVD yan, dyan sa Raon. Diba? Parang ano yan, parang pirated na CD yan na binili mo dyan sa Quiapo. Walang alam, as in, wala talaga. Kaya ngayon, namamayagpag etong mga ES niya, Special Assistant to the President, etong DOJ Secretary, DILG Secretary. Speaking of DILG Secretary, believe ako kay kay Remulla, itong kapatid ni Boying. Believe ako hindi siya kasing epal ni Abalos. Napansin ba ninyo? Simula nung umupo itong sino tong Remulla na to? Yung Remulla na DILG Secretary? Si Governor Remulla. Nung umupo siya, bihira mong nakikita sa mga media. Bihira. Pero ito si Abalos, puta ang ina niyan. Pag upo pa lang niyan, 2022, nung in-announce na siya ang DILG Secretary, pukin ang ina niyan, araw-araw nasa medyang hayop na yan. Si John Vic Remulla, totoo yan. Makikita mo, hindi siya masyadong maepal, nagtatrabaho lang siya. Tingnan mo si Abalos, kaibahan nila. Hindi pa nakontento si Abalos, putang ina. Meron pa siyang teleseryeng hayop na yan. Ganyan ka balasubas yung Abalos na yan. Kaya nga palagay ko kasi kung ang mga media, mainstream media, nakatutok masyado kay Abalos nung siya DILG Secretary, hindi kaya binayaran niya yung mga media para tutukan siya? Kasi parehas lang naman ang trabaho ng DILG Secretary noon at saka ngayon. Pero bakit hindi sila nakatutok kay John Vic ngayon? Hindi dahil ba si John Vic Remulla hindi nagbabayad ng Hindi nagbabayad ng kanyang tithes sa media? Napansin nyo? Kahit kaliit-liitan na issue ng Pilipinas, ini-interview si Abalos. Pero ito si John Vic Remulla, hindi siya lumalabas masyado, hindi mo siya nakikitang nagpapa-epal. Alam niyo kung bakit? Palagay ko ito, pwede kong mali palagay ko nabayaran ito ni Abalos itong mga media para sundan siya ng sundan. Kasi kung talagang ang media nakasunod sa DILG, sana pati si Remulla, ganun ang trato nila ngayon. Sana lahat ng issue ng bayan, si Remulla ini-interview. Hindi. Di ba? Hindi. So, ibig sabihin, itong si Abalos, ang daming pera. Di ba? Hindi. Mabuti, napipigilan namin ng mga sarili namin na kantsawan siya, umpunahin siya, o i-confront siya. Pero hindi siguro, hindi tatagal yun. Maaaring mangyari na talagang, siyempre, dahil ginagawa mo yun, most likely, hindi makakatagal lang 1-2 cabinet members niya na pupulaan siya. Baka
maging friction yon among the members of the cabinet. Kaya para hindi na umabot doon, hindi na lang siya umattend. Yun ang katotohanan doon. Wala akong advocacy on the exclusion. At siya naman, nag-resign nga. Dahil siguro naniniwala naman siya na hindi na maaaring manatili siya doon tapos binibira niya ang administrasyon. So, yun ang aking kasagutan doon. Pangalawa, nakakalimutan ng magiting ES na dating Chief Justice ng Korte Suprema that the expression of dissent when you criticize a move of the president is covered by the freedom of speech and of expression. That's the freedom of dissenting na tinatawag. Hindi masama yun mag-dissent ka at sabihin mo ang dahilan. Kasi ang dahilan ninyo, reorganization lang. Kaya naman nasagot ko sa inyo, mukhang politika yan. Kasi marami ng reorganization ang ginawa, never naman tinatanggal ang vice presidente. Yun. Yun. Sana wala na siyang violent reaction sa sagot mo, Attorney Sal. Wala nang violent reaction na sagot yan si tawag din si Lucas Bersamin. Kasi nga una sa lahat, yung source ni Bersamin, kalokohan sinungalingan eh. So paano niya ngayon pasisinungalingan etong sinasabi ni Sal Panelo? Plain and simple, alam din ni Bersamin yun, hindi siya nag-research. Ganito ang gobyerno natin ngayon. Gobyernong teka-teka, gobyernong pwede na. O gobyernong ayos na yan. Oo, okay na yan. The next performance will start momentarily.